Magandang araw po sa lahat ng nanonood at sumusubaybay sa DepEd Hour Teleturuan. Ako po ang inyong lingkod, Gina Angelita B. Ganapin, Guro 3 mula sa mataas na paaralang pang-alaalang Cesar E. Vergara, ang inyong makakasama sa araw na ito sa paghahatid ng isang aralin sa ikapitong baitang. Ang ating mga layunin sa araw na ito. Una, natutukoy kung ang isang pangyayari ay sanhi o bunga. Ikalawa, naiisa-isa ang mga salitang nagpapakita ng ugnayang sanhi at bunga. At ang ikatlo, na ipaliliwanag ang bunga at sanhi ng mga pangyayari. Bago tayo tumungo sa ating paksang tatalakayin, magkakaroon muna tayo ng maikling gawain. Basahin at suriing mabuti ang mga pahayag na aking ipakikita at subukan niyong tukuyin kung ang mga bahaging may salungguhit ba ay isang sanhi o isang bunga. Handa na ba kayo? Una, hindi siya natulog ng maaga kaya nahuli siya sa klase. Ikalawa, sumakit ang tiyan niya dahil sa gutom sapagkat hindi siya kumain ng hapunan. Ikatlo, gabi na nang umuwi si Kim kung kaya pinagalitan siya ng kanyang tita. Pang-apat, nag-aral siyang mabuti kaya nakakuha siya ng mataas na marka. At pang-lima, masaya si Binibining Sebastian dahil mababait ang kanyang mga mag-aaral. Ayan! Samahan niyo ako sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral at alamin ninyo kung tama ba ang inyong mga naging kasagutan. Paano nga ba natin malalaman kung alin ang sanhi at alin ang bunga sa isang pahayag? May mga maituturing bang hudyat o palatandaan para makilala ang sanhi at bunga sa isang pangungusap? Yan po ang sabay-sabay natin tuklasin sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ang sanhi o cause sa salitang Ingles ang siyang pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ang bunga naman ang siyang kinalabasan o dulot ng naturang pangyayari. Sa salitang Ingles, ito ay ang effect. Sa paglalahad ng sanhi at bunga, sinasagot ang mga katanungang, bakit ito nangyari? At ano ang naging epekto ng naturang pangyayari? Ang sagot sa unang tanong ay tumutukoy sa sanhi at ang ikalawang tanong naman ay tumutukoy sa bunga. Sa komunikasyon, madalas tayong nagbibigay o naglalahad ng sanhi at bunga. Layunin nitong ipakita na kaya naganap ang isang pangyayari ay may dahilang nauna pa kaysa rito. Sa gawain ito, kailangan nating pag-aralan at tingnan mabuti ang isang pangyayari. Dito'y kailangan ang likas na pagkukuro at matalinong paninindigan sa pagpapasya at pagpapakahulugan sa mga bagay na nakikita at nababasa natin. Ang paggamit ng kasanayang sanhi at bunga ay higit na nakapagpapaliwanag at nakapaglalarawan kung bakit naganap ang isang pangyayari at kung ano ang naging epekto nito. Ang malinaw, mabisa at lohikal na pagpapahayag ay naipakikita sa maayos na pag-uugnayan ng mga salita, parirala, sugnay at pangungusap. Sa pagpapahayag ng sanhi at bunga, gumagamit tayo ng mga pang-ugnay na pangatnig. Ang mga pangatnig o conjunction sa Ingles ay mga salitang nag-uugnay ng salita, parirala, sugnay, pangungusap at talata sa isa't isa alinsunod sa layunin ng nagpapahayag. Sa mga pahayag na nagbibigay ng sanhi at bunga, kadalas ay gumagamit ng mga pangatnig na pananhi tulad ng dahil sa o dahil kay, sapagkat, palibhasa, at kasi na nagpapakilala sa mga salitang taglay ang kaasipang pananhi sa pahayag. Kung minsan ay gumagamit din ng pangatnig na panlinaw tulad ng kaya at kung kaya sa paglalahad ng bunga. Ngunit, madalas, taglay ng pandiwang nagpapahiwatig na may ibinunga o kinalabasan ang isang sanhi. Tungayan natin ang halimbawang ito. Una, sapagkat masama ang kanyang pakiramdam kaya hindi na siya nakapasok sa paaralan. Ikalawa, nagkagulo sa palengke dahil sa balitang may nakatanim na bomba roon. Sa unang pangungusap, gumamit ng salitang sapagkat na isang pangatnig na pananhi. Sa paglalahad ng sanhi at ng salitang kaya na isa namang pangatnig na panlinaw sa pagpapahayag ng bunga. Gayon din sa ikalawang pangungusap na gumamit ng mga katagang dahil sa na isa ring pangatnig na pananhi. Pero tandaan na may mga pahayag din namang nagbibigay ng sanhi at bunga na hindi gumagamit ng pangatnig na pananda, tulad ng mga pangungusap na ito. Una, ikinalungkot niya ang iyong pag-alis, kung saan ang sanhi ay pag-alis
at ang bunga ay pagkalungkot. Ikalawa, ikinatuwa niya ang paggaling ng kapatid mula sa COVID-19, kung saan ang bunga ay pagkatuwa sa kadahilanang gumaling ang kanyang kapatid sa COVID-19. Pansamantala po nating puputulin ang ating talakayan. Manatili lamang po kayong nakatutok at magbabalik pa po ang DepEd Hour Teleturuan makalipas ang ilang sandali. Nagbabalik po ang DepEd Hour Teleturuan. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, basahin natin ang epikong Maranao na Bantugan. Pagkatapos natin itong basahin ay magkakaroon tayo ng gawain. Kaya makinig kayong mabuti ha! Si Prinsipe Bantugan ay kapatid ni Haring Madali sa kaharian ng Bumbaran. Ang prinsipe ay balita sa tapang at kakisigan, kaya maraming dalaga ang naaakit sa kanya. Dahil sa pangyayaring ito, si Haring Madali ay naiinggit sa kapatid. Nagutos siya na ipinagbabawal na makipag-usap ang sinuman kay Prinsipe Bantugan. Ang sinumang mahuling makipag-usap sa prinsipe ay parurusahan. Nalungkot si Prinsipe Bantugan at siya'y naglagalag. Siya'y nagkasakit at namatay sa pintuan ng palasyo ng kaharian ng lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Ang hari rito at ang kapatid niyang si Prinsesa Datimbang ay naguluhan. Hindi kasi nila kilala si Bantugan. Tumawag sila ng pulong ng mga tagapayo. Habang sinasangguni nila ang konseho kung ano ang gagawin sa bangkay, isang loro ang pumasok. Sinabi ng loro na ang bangkay ay si Prinsipe Bantugan na mula sa Bumbaran at ibinalita naman ang pangyayari kay Haring Madali. Nalungkot si Haring Madali. Dali-dali siyang lumipad patungo sa langit upang bawiin ang kaluluwa ni Bantugan. Nang makabalik si Haring Madali, dala ang kaluluwa ni Bantugan, ay dumating din si Prinsesa Datimbang na dala naman ang bangkay ng prinsipe. Ibinalik ang kaluluwa sa katawan ni Bantugan. Nabuhay na muli si Bantugan at nagdiwang ang buong kaharian, pati na rin si Haring Madali. Samantala, nakarating naman ang balita kay Haring Miskoyaw na namatay si Bantugan, ang matapang na kapatid ni Haring Madali. Nilusob na mga kawal niya ang Bumbaran. Itinigil ang pagdiriwang at nakipaglaban ng mga kawal ng Bumbaran. Nanlaban din si Prinsipe Bantugan, subalit dahil sa siya ay nanlalata pa, dahil sa bagong galing sa kamatayan, siya ay nabihag. Siya iginapos, subalit nang magbalik ang dati niyang lakas, nilagot ni Bantugan ang kanyang gapos at buong ngit-ngit niyang pinuksa ang mga kawal ni Haring Miskoyaw. Nailigtas ni Bantugan ang kaharian ng Bumbaran. Ipinagpatuloy ng kaharian ang pagdiriwang. Nawala na ang inggit sa puso ni Haring Madali. Binalaw ni Bantugan ang lahat ng mga prinsesang kanyang katipan. Pinakasalan niya lahat ito at iniuwi sa Bumbaran na tinanggap naman ni Haring Madali ng malugod at buong galak. Namuhay si Bantugan ng maligaya ng mahabang panahon. Naaliw ba kayo sa kwento ng buhay ni Prinsipe Bantugan? Mabuti naman kung gayon. Maraming sani at bunga ang inilahad sa binasa nating epiko. Tara at subukan ninyong sagutin ang sanhi o bunga ng ilang pangyayaring isinaad sa akdang ito. Sanhi. Si Prinsipe Bantugan ay balita sa tapang at kakisigan. Ano ang bunga nito? Tama, kaya maraming dalaga ang humahanga sa kanya. Bunga. Pinagbawala ni Haring Madali ang lahat na makipag-usap sa kapatid. Ano naman ang sanhi nito? Magaling, dahil nainggit siya kay Prinsipe Bantugan. Sanhi, nalaman ni Haring Miskoyaw na namatay si Bantugan. Ano ang bunga ng pangyayaring ito sa akda? Tama, bunga nito, dali-dali siyang lumusop sa kaharian kasama ang kanyang mga kawal. Bunga, nagkasakit si Prinsipe Bantugan at namatay. Ano ang sanhi ng pangyayaring ito? Magaling, dahil sa labis na kalungkutan, kaya nagkasakit at namatay si Prinsipe Bantugan. Bunga, nalungkot si Haring Madali. Ano ang sanhi ng pangyayaring ito sa epiko? Tama, nalungkot si Haring Madali na malaman niyang namatay ang kapatid na si Prinsipe Bantugan. Oras na para sa ating pagsusulit. Kumuha kayo ng kapirasong papel at isulat ninyo kung sanhi ba o bunga ang bahagi ng pangungusap na nasa loob ng kahon. Handa na ba kayo?
Una, hindi kilala ni Prinsesa Datimbang at ng kapatid niyang hari si Bantugan. Tuloy sila ay naguluhan. Ikalawa, sinabi ng loro na ang bangkay ay si Prinsipe Bantugan kaya siya ay nakilala ng mga ito. Ikatlo, nabuhay muli si Bantugan kung kaya nagdiwang ang buong kaharian pati na ang kapatid nitong si Haring Madali. Ikaapat, si Bantugan ay nabihag sapagkat nanlalata pa siya. At ang ikalima, nalungkot si Bantugan, palibhasa, wala ni isa sa kaharian ang kumakausap sa kanya. Halina't alamin natin kung tama ang inyong mga naging kasagutan. Una, sa pangungusap na hindi kilala ni Prinsesa Datimbang at ng kapatid niyang hari si Bantugan, tuloy sila ay naguluhan, ang bahagi ng kakahon ay isang... Tama, ito ay bunga. Anong hudyat o palatandaan ang ginamit sa paglalahad ng bunga? Magaling! Ang panandang ginamit sa paglalahad ng bunga ay ang salitang tuloy. Ikalawa, sinabi ng loro na ang bangkay ay si Prinsipe Bantugan, kaya siya ay nakilala ng mga ito. Ang bahagi ng kakahon ay isang... Tama! Ito ay isa ring bunga at kagaya ng naunang pangungusap ay gumamit din ito ng hudyat sa paglalahad ng bunga. At ano ang salitang tinutukoy natin? Magaling! Ito ay ang salitang kaya. Tumungo na tayo sa ikatlong pangungusap. Nabuhay muli si Bantugan kung kaya nagdiwang ang buong kaharian, pati na ang kapatid nitong si Haring Madali. Ang bahagi ng kakahon ay isang... Tama, ito ay isa pa ring bunga. At katulad ng dalawang naunang pangungusap ay gumamit din ito ng pananda sa paglalahad ng bunga. At yun ay ang salitang kaya. Ikaapat, si Bantugan ay nabihag sapagkat nanlalata pa siya. Sanhi ba o bunga ang bahaging nakakahon? Magaling! Ito ay isang sanhi. At nakita niyo ba ang ginamit na pananda sa paglalahad ng sanhi? Tumpak ang katagang sapagkat ang salitang hudyat ng sanhi sa pangungusap na ito. Panghuli, nalungkot si Bantugan, palibhasa wala ni isa sa kaharian na kumakausap sa kanya. Sa inyong palagay, sanhi ba o bunga ito? Mahusay, ito ay isang sanhi. Anong kataga ang nagsilbing pananda sa paglalahad ng sanhi? Magaling, walang iba kundi ang salitang palibhasa. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Nawa ay naging kasiyasiya sa inyo ang aralin natin sa araw na ito. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na edisyon ng DepEd Hour Teleteroan. Muli, ako po si Ginang Angelita Biganapin, Guro 3 ng mataas na paaralang pang-alaalang Cesar E. Vergara. Isang mapayapa at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!